Yo mga Japorms, it's your boy Jerome Forma at welcome back sa aking Collectibles channel. And now sa video natin, back to back unboxing and review kasi kung makita nyo rin sa na-post ko sa IG and Facebook page ko, pakicheck na lang din doon. Meron tayong 3 hauls ngayon, isa ito, and gawin natin by pagkakasunod ng release. So, ganito yung gagawin ko rin sa pag-upload dito sa YouTube, no? So, hindi ko na patagalin. Ang ating video unboxing and review ngayon ay ang SH Figuarts na full Berserker. Mas tinatawag ko ito na full Berserker armor ni Guts. Okay, by Berserk series. Kasi yung last time nga na unang nilabas ni SHF, no? At least Berserker armor pa rin naman yun. Ewan ko lang, hindi ko rin masyadong sure. Wala pa kasi ako dun sa succeeding art. Pero at least yung paa naman kasi ni Guts, yung ganong forma, naka-Berserker yun eh. Alam ko hindi naman yun yung default na ano lang niya, na parang naka-Black Swordsman attire siya, no? Or form, no? Pero kumbaga yun. So, full Berserker armor pero by sa mismong item is nakaano siya ng Heat of Passion. Okay, that's Berserker armor, Heat of Passion. Tingnan natin. So, ayan, start na natin yung unboxing, no? Yung sa pagtutok na lang ng box mamaya yung usual ko. Okay, so cutter. Very excited din ako makuha to, although yun nga, medyo lumipas na kasi sa Pinoy local or Pinoy reseller natin nakuha, so hindi na express unboxing, marami na rin nakagawa. Pero yun, tinuloy ko rin gumawa ng review nito kasi medyo konti lang din yung nakagawa ng review, so dagdag tayo, lalo na pag Pinoy review. Okay, so itira ko tong side na to as usual sa seal. Ito yun. Tanggalan natin. Nice. Tingnan natin si Guts ng kanyang full armor, naka-Berserker. Oops. Alisin natin maigi. Ay, magpatanggal lang ang maganda na ito. Yun. Kuha, baby. Let's go. Okay, random ko na yung sa mismong pa rin yan. Yung cloth na cape. Okay, cloth. So, katulad nung sa yung una na naka-half pa lang siya, at least ay hindi full. Ganito rin naman yung box na tinatanggal, no? Ay, binabalik na. Yung sa karton niya, may kasama pa rin na at least, yung box, may isang karton na pwedeng pang backdrop. Kung yun dun sa isa ay pula, isa ito, alam ko tinuto ko rin naman yun dun eh. Balikan nyo na lang dun sa isa ko, yung sa unboxing ko ng Guts. Ayan siya. Tapos, tutok na lang natin maigi yung box mamaya. Pero proceed tayo at least sa pag-check ng figure. So, gilid ko muna ito. Sa mismo. Okay, so makita nyo nandito yung meron naka-cape, naka-tape yung cape doon kung familiar din kayo sa mismong package nung una. Okay, yan. So meron pa siyang pinaka-plastic. Tabi na lang din natin dito. Oh, no. Sobrang ganda din talaga ng style ng sculpt. Okay. Tanggalin na lang natin yung kung may loose end ba to. May loose end. Okay, nice. Sa Revoltech, masyadong malala Revoltech eh. Walang loose end yung sa plastic. Nice, ayan. Okay. Ayan, tingnan lang natin na konti. Sa bakas. Maganda-ganda na rin naman yan sa Figma. Pero ito, syempre mas later ginawa, mas alam nating solid yung pwedeng detail and pagka-furnish and pagkagawa. Okay, so nandito pa yung mga tapos yung paa na static yung pose. Okay, okay, yun na lang din naman sa another. Tingnan na lang natin, pagkumparahin din natin yung level ng Dragon Slayer dun sa nauna. Mayroon din siya dito. Okay. Sige, I think itutok na muna natin yung package. Okay, front of the box. Okay, mga
Japarms, siguro ito na yung pinakamalapit ko. Tingnan nga natin, at least lang. Ayan. Baka magtangilid, no? But, ayan, okay na. Okay. So, Guts, Berserker, Armor, tapos may pinaka-ano pa siya na Heat of Passion, Berserker, Die, ganyan siya. Tapos, hindi ko na itutok maigi pero ayan na yung, yung karton na yan, yung pang backdrop. Kumbaga, asul na Beherit na yung pinakakulay. Unlike na dito, dala ko rin yung box nung pang-una. So, at least mapagkumpara lang din natin mabilis. Okay? So, asul yan. Then, sa gilid, okay, medyo ilayo pa natin. Okay, yan siya. Hindi na natin masyado itutok yung ano na yung Japanese sa okay, kanan, left, so ito yung isa sa mga promo art na rin naman yan. Okay, medyo nagtatahulan yung mga asa sa background pero may na-discover ako ngayon dapat talaga itong lavalier yung lapel ko yung gamitin kasi mas maganda pang mag-cancel ng noise. Okay, so ito yung likod. Okay, mas maraming arts and ayan. Nandito, yun na nga rin naman yung mga nasa official promo arts. Okay. Then, taas, yung maganda rin talaga itong nasa taas. Yung may hawakan ko na siguro. Nanginginig-inig na. Gutom na. Okay. Baba. Ang baba sa baba. Okay. Ito lang naman. So, tanong. Pagkumpara natin mabilis, magkasinlaki ba sila nung unang figure, at least sa box? Answer, no, mga Japarms. Pagkumparahin natin, no? Ayan. So, by tangkad, kung tutuusin, ewan ko, parang lumapad na lang ba tong ano ko, yung sa una, pero pag kahit nakikita nyo, medyo lamang siguro baka umbok lang yung baba. So, kumaga, height, yes, but sa width, hindi talaga. Ayan, pag pinagtabi ko na siya, mas mahaba yung, mas malapad yung etong second figure, yung Heat of Passion. Okay. Sa kapal, parehas lang naman. I think parehas lang. Parehas lang yan. Kahit nakikita nyo sa lente ngayon, akin sa recta, parehas lang. So, yan. Bahagyang mas makapal, mas malapad yung etong pangalawang figure. Hindi ko sigurado, pero hindi ko na i-check yung mismong shell pero at least yung kita nyo sa box na kung masukat nyo man lang, medyo mas malaki itong pangalawa, okay, kaysa dito sa una. So, sa mismong yung naka-shell pa tayo. Okay, habang naka-shell pa siya, nire-review rin naman natin na merong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, 3 pares ng kamay. Sa tingin ko naman, pares-pares. Ito, tine-check ko ngayon dito Itong dalawa ang magkapares. Itong palabas ng palabas. Itong dalawa ang pares. Itong dalawa yung pares, yung dulot-dulo. Okay. Tapos, ito yung kamay na effect na parang binuksan niya na may kanyan. Then, mas itutok na lang natin pag natin sa detail natin sa mismo accessory. Tapos yung pang statwa na paa na nakaupo yung pose, dalawang at least style nung ilalim na helmet. Tapos dalawang klase naman din na pang taas na helmet. Ito yung parang pang skull pa lang siya. Dalawang faceplates. Tapos ito yung kaninang binuksan ko, nakita nyo naman si Dragon Slayer natin. Then, sa likod, isang shell lang din naman siya. Maliban sa mismong figure, ha? Ito din. Pag sa likod, naka-tape lang din yung merong cloth na yung kapa niya. So, ayan na siya. Figure na tayo. Okay, ayan mga Japarms, isang out of the box rotation tayo. Okay, yan siya mga Japarms. For highlights natin, ilagay ko na muna yung cloth, tsaka kumbaga unahin ko na siya or isama natin kasi first time ko rin talaga ito mahawakan yung hindi ko pa to na buksan dun sa
unang guts figure natin. So, chinek ko siya ngayon. May difference din pagdating dun sa parang shade ng puti. Ipapakita natin mamaya or at least banggitin ko. Yun nga kasi, yan, first time ko, tas tela pa rin ba talaga yung ganito? I think tela naman. Oops, nagagalaw ko na ba? Tela, tapos may bakal ng onte. Pero yan, hindi ko nga rin alam kung tama-tama ba yung pagkakakabit ko kasi first time ko nga, hindi ko na rin masyado na-research, pero ayan, parang hindi niya nga magalaw yung bibig dahil naharangan ng bakal dito or at least ng tela. Pero yan, sige, tingnan nga natin. So, ganyan siya, no? Sige, unahin na natin yung, banggitin na natin yung tela for our at least scalp and yung highlight. So, pagdating sa tela, pag pinagkumpara mo siya, so ganyan siya, na medyo, hindi ko nga alam kung tama ba talaga to kasi may pag nakita nyo maigi dito, hindi ko alam kung kailangan bang ilubog or kasi may pinaka butas lang siya, kaya pag nakita nyo hindi na pantay yung parang at least yung manipis na part na at least sa leeg lang ba, dapat ba sagad pa siya pag sa leeg, ganyan, but at least na ma-manage ko naman ikabit na ganyan. Tapos yung likod, hindi ko alam kung paano ba dapat ang forma. Ayan pa nga, natanggal na naman yung kabitan ng para sa hinge ng ayan, kasi hinge yan sige yan, anin muna natin. So, tela, ayan, ganyan siya. I mean yung cape na may weathering ng slight blue, white, ito talaga whitish. Nakita nyo rin naman siguro dyan. Ito yung may whitish pero dito, maasul. So, pagdating sa yung sa luma, mas madilim yung kulay ng asul pero dito sa bago. Kaya kumbaga, madali siyang malaman kung meron kayong dalawang figure tapos napagsama niyo yung kapa kung kanino yung kanino. Basta dapat mas maliwanag, mas bright yung shade ng asul and ng puti. Dito yan sa bago. Okay. So, sige, kumbaga, tanggalin ko muna ulit yung tela tapos pumunta tayo sa mismo pang highlights. Okay, sa yung top 2 details natin maliban sa scalp, una, napapansin nyo, meron siyang pink na details, mga Japons. Ayan, natin ititigan ko rin maigi dito. Sa kanang part niya, mas malaki talaga. Kung paano nyo nakikita ngayon, medyo niliwanagan ko na yan. Ganyan din talaga siya. So, dito sa left, meron din, pero mas malaki yung sa kanan. Kahit yung pagdating dito sa may balikat, nakikita nyo, may pink yan eh. Medyo cool lang yung aking white balance sa camera. Pero pag sa mismong nakita nyo to, mas kumbaga makulay na makulay pa talaga to yung pagka-pink niya, yung shading ng pink sa kamay. Meron, nakikita nyo rin, no? Kasi yun nga, pagdating sa promo pic na madilim yung kuha nito, di ba, hindi halata eh. Pero ganito pala ginawa nila ta machinations dito. I don't know, but ganito, siguro dahil nga at least yung, di ba, pula yung rage niya, at least yung kahit sa mata nito ni pag naka berserker armor siya, baka ginawa nila pink na lang at least. I don't know, pero sa mga kayang mag-mod or ng kulay, mas maganda ko sa akin din, dapat ginawa na lang nilang itim. Pero okay na ako dito, kabagayan siya. Then, pangalawa, baka napapansin nyo na rin, ito na, yung sa may mata. So, yung kaliwang mata niya, pag gantong one-sided na pinipicturean, ang nakikita nyo, mas maliwanag at kumbaga mas, pag English, mas vibrant. Pag sa kanan niya, yung kanan niya ganyan lang talaga siya. Hindi ko ito napansin, nakala ko nga QC issue. I mean, from official pics, promo pics, parang pantay siya. Tapos akala ko ngayon, pag kahawa ko, QC issue. Pero ayan, kumbaga hindi talaga. Ayan, ulit. Yung kaliwa niya, okay, sa kanan, mas vibrant talaga yung kaliwa. So, pag picturean, mas maganda na parang itong side yung mas na-highlight ang ganyan mga Japons. So, ayan siya. Okay, sa ulo, ganito lang naman siya. So, simple. Dahil yung sa effect ng, kumbaga yung style niya, design na may ganito sa leeg, kumbaga hanggang, pwede naman tanggalin, pero syempre, mabablock niya yan. Pero goods na goods pa rin naman. Pag itutungo, ititingala lalo. Though, mas nakikita lang yung peg, no? Tama po ba yung leg ko? Medyo nagkalaw na nga eh. Ayusin natin. Pero yun siya, kayang itingala ng almost nasa 75 degree ba to? Ganyan.
syempre 360 degree ng ikot, goods na goods, which okay naman lalo na sa mga gawa nila ngayon, figures, machinations, no, pag SH Figure Arts. Ito, single joint pa rin pagdating sa braso, then ito, movable na lang din yung mga effect niya, yung mga extra kaliskis niya dito, or style ng mismong mga details ng braso neto ni Berserker Armor. Okay, so hanggang ganyan na lang din talaga siya, parang pa letter T na lang yung kakayanin, dahil ang mahalaga naman dito yung mga pagka naiiwan pa pala to, teka lang, tama no, kasi butterfly joint update ayan, bakit ito yung naging effect niya. Kung familiar din kayo sa Amazing Yamaguchi, parang ganito yung adaptation niya, yung naging version niya dito. Ito, nagagalaw-galaw pa to. Okay, tapos ano pa ba? So butterfly joint dyan daw, single joint dito. Sorry, parang ang labo na pala, no? Ayan. Next. So ganon, okay, butterfly joint dito. Double elbow, of course. Though mahaharangan din kasi talaga ng ano dito, kumbaga hindi na din talaga siya masyadong baling-bali, but still okay given na double joint pa rin yung pinakagamit. I mean, yan, double joint, double elbow, same sa kanan. Okay, ito yung sa torso. Sa torso, yan, maganda pa rin naman daw, makunat talaga yung, tapos makikita nyo yung details niya dito. Hiwalay na piece itong ab per ab niya. So parang, nakita niya nagagalaw mag-isa, nagagalaw to hiwalay, nagagalaw to, ito medyo hindi na, ito lang talaga yung parang separate plastic, kumbaga itong dalawa, sorry, and ito, tapos itong dalawa solid na, pero syempre ito yung taas na torso, kaya niyang mabali at least mga ganyan, hindi na kaya masyado talagang kayang baliin, naka-crunch, but for me is still okay. Tapos ito rin pala nagagalaw, may nakikita niya, no? Napapansin na gumagalaw-galaw din siya. So hindi ko na nga ito maalala kung tama pa ba yung pwesto ko na ito, but yan, ganyan siya. So parang pag yukong-yuko, saan hindi ko mabali, ayan, kaya pa naman niya, kaya niya gumalaw. Okay, so lalabas na to, tapos yan, kitang-kita niya na hiwalay nga siyang piece. Tapos pwede din ipasok, or dapat talagang ipasok kapag crunch naman, pag kumbaga kaya pa rin naman. So, talikod naman siya pag ganyan. Okay. So, fine pa rin naman. Pagdating sa leg, of course, yung makabago na nilang style. Pero yun, mahaharangan ng kaliskis effect na naman niya dito para makapag-split. Although, ayan, kumbaga, kayang-kaya pa rin naman maliban na tanggalin to. Tsaka, yan nga. So, kaya pa rin nun. Then, swivel. Ayan, medyo mahaharangan nga lang din na naman neto yung effect niya ng mga extra tools niya doon, yung mga couture niya. Okay, style niya doon. Pero kaya namang swivel. Okay, double. Okay. Common and expected naman for ganitong mamahal na figure. Okay, then, paa. Sa paa, hindi naman, kumbaga, kayang mag-tiptoe. Okay, kaya mag-tiptoe. Tapos, mismo ito niya. Okay, ganyan siya. Usual na lang naman na kaya. Okay, maganda. Ano pa bang pwedeng mabanggit dito? So, butterfly, medyo natanggal na naman yung kabit lang natin. Sige, accessories na tayo siguro. Okay, unahin na natin si Dragon Slayer. So, hindi ko na mabunot yung sa first figure na, pero sa tingin ko pares naman. So, yan, mahaba pa rin, though hindi na natin sukatin. Sa mga may first figure nga may figure ng first, alam ko pares lang siya sa haba. Okay, tapos ito next, yung kamay effect na naglalabas ng kanyon. So, ganyan talaga siya na nahahati pa yung parang may yung closed fist sa baba, no? Tapos natataas pa rin yung ewan ko but paano yung science set or physics set sa but ganyan siya. Tapos i-demo lang natin yung hinge kasi hindi naman siya totally mga Japanese na parang kaya pang 45 degree, pero ayan, hanggang ganyan kayang i-hinge ng ganun. Tapos ito ganyan naman kapag baba. So
So, sa taas niya, ganyan. Okay, pero pag default na nasa box, ganyan, diretso. So, ganyan siya. Okay, next tong dalawang binti hita na static para sa pang-post ng iconic na pangalawang labas ba niya as Berserker na yun yung kayang, kumbaga ready na siya na almost Spider-Man yung pa-squat na ganitong pose na. So, malalaman mo yung kanan sa kaliwa kasi ito, kumbaga ito yung kaliwa na nandito ngayong dulo ng effect ng fin. Okay, tapos makita mo naman yun sa hari niya. Okay, so lulusutan siya ng joint doon, though hindi ko na i-demo mga Jaforms kung paano magkabit-kabit na kasi hindi naman natin masyadong afford na magkalikot dito, pero yan na lang siya. Okay, so kumbaga, pero dito sa butas yan, nakikita nyo naman, no? Dito yung malaki, syempre yung pang-connect mismo sa joint ng binti, tapos ito paa na lang ikakabit na yung mamaya na sa mismong montage pics ko as makita niya kung paano rin, or at least sa mga promo pics ganyan siya dito. Pero yan, at least sa details kung paano yung butas-butas niya, ganyan. Okay, kanan kaliwa yung static na squat, thigh, and at least papuntang paa. Okay, sa kamay naman wala kasing peg, no? Meron tayong 3 pairs, no? So yung default ng figure out of nasa pag sa box, relax na hands. So meron siyang dito, may pares naman na mas relax, or at least parang gripping na medyo nakaganyan na. Okay, tapos focus natin, sorry. Tapos eto, balik closed fist. Okay, sarado. So syempre dapat na. Then may isa naman na pares din na may butas para panghawak kay Dragon Slayer, either left or right. Okay, may malulusutan ng handle ni Dragon Slayer. So yan yung sa mga optional na kamay or extra na kamay. Okay, yung head accessories naman, kumbaga hindi ko na dinetail mo kanina yung para sa scalp kasi dito parang ano siya, at least pares siya pag may kinalaman sa mismong form ng helm. Okay, kapag sa gantong helm ay yung kompleto, no? Ang ano niya, ang mismong combination niya. So, lumilinaw ba talaga naman sa parang sa screen kaya. So, okay, 'di ba? Ganito yung ano niya, yung pinaka-form, no, na merong at least parang bibig nga, no, sorry. Ganyan. Tapos connected dito sa may bandang chest piece. Kumbaga, nakikita niyo na nagiging support siya. Tapos bali hinge yan. Okay? So, ganyan yung details niya. Ewan ko kung paano ba din to sa actual pag sa series or kung paano ginawa to ni Miura, pero ganyan, no? So, ganito ko na iba parang combination ko siya kasi makikita nyo rin to sa promo pics kung paano yung magiging mamaya yung connect ng etong chest piece na to na para sa mismong itsura ng head. Okay, pero pagdating dito tatlong piece siya ng sa ano ko na check ko. Baga ito removable siya na may butas. So bale ito, no, panglusot mo dun sa pin dito, tapos kabila naman may butas din. Sorry kung may butas syempre itong kumbaga sa kanan yung ganun dito para ma-hinge mo siya. Pero ito yung kumbaga isang mahirap dito, madali siyang tanggal-tanggal lang. So kinakabit ko na mabilisan na, sorry kung malabo, pero yan, kailangan mo ipin maigi. Ayan, so pinin ko na siya para nga siya bumalik. Okay, then medyo weird kasi ang mangyayari yung taas na part naman, meron lang din siyang pin dyan sa taas. So ganyan, so yung pinaka face, ganyan ang itsura niya mga Japans. Binlang ko lang nila na ganyan para lang talaga maging malagyan ng, kumbaga ito itsura niya pag nakating yan. So movable din siya at least kasi ganito yung pin niya, medyo circular, so at least kayang ma-move, di ba? Tapos hindi ko lang to kung natatanggal ba to, medyo hindi ko na pero parang nagagalaw pa. Tingnan nga natin, sorry, itutok nga natin. Yung etong third piece, ito yung sinasabi ko, natanggalan naman siya, di ba? Medyo mahirap kasi maano nga lang din, masyado malaki yung hole, then nagagalaw din nga maigi yung parang ilalim na to, parang fang niya. Pero yan, kapag itong third piece nagagalaw din, hindi ko na alam
Pero ngayon ko lang nakikita ng mas may liwanag, yung parang may pinaka-pin pala doon. So baka hindi na talaga siya. Ayan, ito yung taas, ito yung sabi ko, tapos meron sa baba. Baka kailangan ibuka siya maigi to the point na wag na lang tanggalin. Okay, so ganito yung kapag naka mismong berserker, full berserker. Ayan, pinin ko na siya. So ganyan siya. Medyo nanganganga. Ito taas nanganganga din. Pati kahit yung baba. Pero parang style niya is at least pag default medyo tanggal na naman. Parang medyo tungo. Tapos sinasalo na itong chest piece na part yung ilalim. Nangyari talaga ganyan siya. Okay. Pag sa default. So nasasalo niya. Okay, daanan natin yung extrang dalawa. Okay, ito yung isang combo naman. Kapag naka-skull knight siya, ito na yung magiging chest piece niya. Okay, so ganyan. Then, ang mangyayari, para malusot mo yung extra face ni God, so tanggalin ko na muna ito, baka dyan pa yung baba, yung sa chest piece. Nahuhubad din naman, ito naman nahuhubad ng parang katulad din dun sa default, kasi dito mailulusot yung extra faces dito. So, demohan natin nung kahit kumbaga idaanan ko na yung dalawang face na muna bago din yung third na klase ng wait, mga Japan, sinuhubad ko dito. So, dire-diretso na tayo. Hindi ko na i-cut. Okay, wait. Okay, so ito, dalawang klase. Siyempre, yung default na pikit na yung straight face lang. Okay. Mas malinaw ba ng ganito? Okay. Ang laki na ng liwanag. Ayan. Tapos, pangalawa, medyo angry and game face na guts. Okay. So, may lusutan lang siya. Ganito yung tsura. Parehas na parehas identical. Gawin na natin kahit yung default mo na dito kay skull. Okay. So, ilulusot mo dito. Okay. Bago mo ipasok yung pinaka. Balik mo yung armor sa taas. Ganun. Ayan. Medyo puzzle ito. Okay. So, ganyan kakalabasan niya kapag nakabit na siya. So, naka-skull knight mode pa siya, parang halfway. Ewan ko ba't nagiging ganito. Yun nga, again, hindi ko pa alam yung details. Pero ganyan siya. Okay, tapos combo niya. Ngayon, ikabit natin. So, ganito pag wala yung So, ikakabit natin yung head. Okay, parang naka-skull knight form. Wait lang. Didiin ba ito maigi? Dito. Parang ngayon ko palang ikakabit din ito eh. Wait. Hindi masyadong tutulog pero ramdam, bumao naman mga Japons. Then yung chest piece nga niya, so combo nga kasi talaga sila doon lang dito talaga nakaterno yung ganong extra head. So ganyan kakalabasan. Okay, naka-skull knight, tapos ganyan pa yung chest piece. Okay, last na yung yung isang extra accessory na head, and doon naman sa faceplate natin yung kaninang another faceplate yung gawin natin. Okay, gets. Kumbaga dito naman yung connecting dito para lang din na kita yung bibig ni Guts. So nandito na sa gantong yung neck chest piece. Sorry, lumilinaw ba ay parang connect na yung bibig. So ganyan siya. Ito yung naman natin na kumbaga butas yung mata kasi pang connect nga siya ng makikita yung mukha ni Guts doon sa extra face, which ngayon gawin natin, parang ilagay natin. So same lang pala to ng pagkakatanggal, nahihila rin niya mga Japon. So okay, same yung mismong design niya. Tapos may number pala, may 2 dito. So ibig sabihin extra face, extra head yung kanina 1. Hindi ko napansin, balikan na lang natin sa video. Pero yan, kakabit mo yung sa face niya dito. Parang dito sa promo pics, ito rin talaga yung helm na ginamit itong face na to. So yan, magiging ganyan siya. Okay, tapos ito rin talaga yung gamit sa promo pic. Then kabit na natin din sa mismong fig. Tutulog ba to? Hindi rin masyado, pero ramdam mong bumabaon. Then kabit natin yung dapat at least kumbaga yun yung teterna sa kanya kasi talagang dapat yun pa pala isa. Wait lang, hindi pa masyadong pabaon pa. Okay. Tapos movable din pala to. Okay, medyo movable. Ayun ko lang, may hinged siya. Ganon din naman yung sa nung kanina. Hindi ko lang napansin. I mean yung default na ganitong naka-berserker. Pero ito kumbaga at least
least kita yung mukha ni Guts, tapos dapat ang itsura niya medyo tungo rin siya, parang kumbaga proportion mo siya na yan, at least ganyan. Kasi pag tinungo mo maigi yung leeg niya, ganyan, medyo malayo na yung style ng helmet na parang siyang bibig niya, parang patimba or what, ganito kasi yung berserker eh. Ayan, ganyan siya. Okay, so yan, ito na yung consist ng mismong package. I-height check na lang natin si Guts. Okay, sa height, mga Japers, ka nang tindig na to, pero tinatuwid ko yung ruler, no? Pag sa mismong, ayan, kung paano nyo nakikita ngayon ng diretso, kahit yung hanggang dito lang sa may mismong ulo niya, no? Ano talaga siya? 6.5. So, ito yung 1.5. Ayan, 6, no? Ito yung 1.5 na bar. Medyo tuktok na hindi ko na kasi maano yung sa camera, tuwid na siya ng ganyan, pero ayan, kumbaga 6.5 inch hanggang dito pa lang, kumbaga kung kasama yung tenga kaya pang umabot ng kulang-kulang 7 inches, pero ayan siya. Okay, ikumpara na lang natin pa sa ibang mga SHF or kahit mga ano pa, Jap or Shonen figures. Okay, eto siya, eto na lang muna mga pagkumparahan ko. Yung first figure nga yan. So, parang naka-berserker armor nga rin naman pala talaga si Guts dito. Kasi, hindi naman ito yung, ano lang, parang black swordsman nga niya. So, tama naman din talaga na berserker armor siya. Ganyan siya magkasintangkad along with SHF Ichigo. Hindi ko na tinanggal mga Japorms yung, kasi naka-display sa akin yan eh. So, hawak pa niya si Zangetsu dyan. Pero yan, medyo naka-crouch pa harap si Ichigo para ma-balance ko. Pero, ganyan siya. Lamang talaga din sa height na, kung parang nakikita nyo, medyo mas matangkad talaga, so hindi natin alam kung saan lamang sa may binte, pero kumbaga yung both SHF, both Guts magkasintangkad, mas matangkad ng usual kaysa sa iba. Hindi ko mahanap yung ano natin si Spider-Man 2099, but sa tingin ko mas matangkad pa rin niya. Pero yan, ito na muna pagkumparahan natin. Itong tatlo rin yung idikit natin mamaya or dun kay Kaiju number 8 natin, pero yan siya. Okay, yan na. Para sa figure na to, so rating ko nito 9 out of 10. Solid pa rin naman kasi lalo na ngayon ay kumpara sa ibang 6-inch na figure pagdating dito kay Guts na naka-berserker, which si Figma nga lang atang may kukumpara natin. Hindi ko na rin mailabas si Figma, no? Check nyo na lang yung kay Isaac Wong Toys na meron siyang picture comparison doon na kitang-kita nga lamang sa scalp, no? And yun yan, pagdating talaga sa pagiging available ng ganitong figure, kaya gawin ko na siyang 9. Okay, maganda naman kasi din, although limited nga yung, maganda talaga though limited yung ibang movement dahil nga dun sa mga style talaga nung extra mga tusok-tusok niya dahil sa gantong details and style ng armor. But siguro yun na lang yung magpababa, and alam mo naman tayo dito, hindi tayo basta mag 10 na figure, pero yun, maganda, 9 out of 10, and that's it sa review natin para sa figure na to. And again, para lang sa pag-support nyo patuloy sa channel ko na to, sa mga hindi pa subscribe, please subscribe now sa aking channel na to, and paki-like particular itong video na to. Yan. Sana nag-enjoy kayo mga Japorms. Kita-kits sa susunod na video.